lang gagawin kong video ha, pero walang e-epal. At wag din kayo magkagalit, ha? Ayan. Kakanta ako ng ano. Kasi, di ba, nasawi din naman ako. Sa edad kong to, lumandi pa ako. Ay, nako, Diyos ko. Ako hindi ko ito ililihim kasi totoo naman. Nakilala ko siya dito sa Facebook. Eh, hindi sa Facebook. Hindi ko nakilala sa Facebook yan. Ano siya? Nakilala ko siya by text. Yan. 2008. Nung nakilala ko yan. Hindi ko pa makalimutan. Kasi habang nagdonobena ako, ang cellphone ko ay nagre-ring. Sabi ko doon sa cellphone ko, diyan ka muna. Mamaya na kita basahin kung sino ka man. Tawag pala, miss call. Ngayon, madaling salita, syempre, kalandian, bata pa eh. Napaibig si Lola Daisy. Umabot kami ng almost 10 years. Sa tsikahan, lambingan, landian, dito sa tawagan. Totoo yun. Hindi ako magsisinungaling kasi totoo naman. Yun, nangyari yun. Lambingan, landian, tawanan, away, bati. Pero pag minsan, syempre, napamahal na rin ako, nandun ako yung susuko, minsan naman siya naman yung susuko. Maganda ang relasyon namin kasi pagdating sa umaga, gigisingin niya ako, tapos, o kaya pag alas 6 na, hindi pa niya ako nagising at nauna ako sa kanya nagising, ginigising ko siya. Pagdating niya galing sa trabaho, minimiss call niya ako. Sasabihin niya, nandito na ako, ma. Akala mo talaga mag-asawa. Nandito na ako, ma. Kauwi ko lang. Luto muna ako, mamaya tatawagan kita. Ganun yung routine namin, araw-araw, gabi-gabi. Dumating yung puntong, siguro, almost 10 years. 10 years. July 2019, panahon ng pandemic. Nung nag-scroll ako sa aking Facebook at nakita ko sa aking friend request na may dumaang litrato. Litrato niya, iba ang pangalan. Tinanong ko siya, sino ito? Pinakita ko naman. Ni-screenshot ko, pinakita ko sa kanya. Sabi ko, sino to? Hindi ko ibo. Hindi ko ibo as in walang paliwanag, wala lahat. Dumating yung panahon na iniyakan ko, almost isang buwan. Umiyak ako. As in, umiyak ako. Hindi ako makapagtrabaho. Araw-araw yan, gabi-gabi, umiiyak ako. Buti na lang nung panahon na yun, bakasyon ng mga bata. Walang pasok dahil nga pandemic. Ang kasama ko doon sa malaking bahay, kasi nasa malaking bahay pa ako noon sa bahay ng mga amo ko. Sa bahay ng tatay ng amo ko, doon pa ako dati. May mga kabataan doon na kasama ng makatulong na mga anak na doon sila nagbabakasyon kasi nga pandemic. Nay, palagi yan. Palagi lang akong binabati, Nay, ayos ka lang ba dyan? Nay, kasi nakatutok ako palagi sa kusina. Ayoko makipag-usap. Gusto ko lang palagi lang akong nagtatrabaho para hindi ko siya maalala. Pero ganun pa man, bumagsak ang katawan ko, nangayayat ako, nadaig ko, kala ng amo ko, mayroon akong problema sa pamilya, pero hindi nila alam, kalandian ko yung problema ko, hindi pamilya ko. Sa madaling salita, nagkahiwalay kami ng walang personal na hiwalayan. Ganun pa man, salamat. Kasi nawala siya sa buhay ko. Simula nung nawala siya sa buhay ko, nagawa ko naman yung gusto ko. Nakapag-invest ako ng mga bagay na hindi ko nagawa noong kaming dalawa pa. Hindi ko rin masasabi na malas siya o swerte siya. Basta ako, ang sabi ko lang, salamat. Kasi napasaya niya ako. Naging inspirasyon siya sa paghahanap buhay ko. Although may problema ako sa asawa ko, hindi ko maawat ang kaiinom ng asawa ko. Pero dahil dumating itong mamang to, doon ko ibinuhos lahat yung homesick ko sa asawa ko. Pero ganun pa man, may pamilya din siya na taga-Olonga po. Taga-Olonga po sila. May pamilya din siya, may mga anak, pero malalaki na mga anak niya.
Ganun pa man, nagkahiwalay man kami ng walang personal na hiwalayan o ano pa man. Pero sabi ko lang, salamat. Kasi nawalaan ako ng tinik sa lalamunan ko. Nawalaan ako ng alalahanin araw-araw na pag hindi ko nasagot ang tawag niya, pinagagalitan ako, inaaway ako, sinasaran ako ng cellphone. Nung una, hindi ko matanggap na wala na siya sa buhay ko. Pero lately, sabi ko, bakit ko ba iisipin ang taong ayaw sa akin kung ikakasira naman ng sarili kong kalusugan, di ba? Kaya simula noon, nag-move on ako, although palagi ko pa rin siya naiisip ngayon, kahit minsan ini-stalk ko pa rin naman yung Facebook niya, pero wala na siyang post na mga litrato niya. Yun lang, kung ano lang yun nandun. At doon sa bago niyang pangalan, hindi ko na rin yun, hindi na rin ako nag-friend, wala na rin, hindi ko na, wala, as in wala, hindi, pinabayaan ko na. Kasi, ang ipinalit niya sa akin, mas masakit. Naging ex ng kapatid ko. Asawang original ng kapatid ko at ipinalit niya sa akin na nandyan sa Hong Kong. Oh, di ba? Mas masakit kasi hipag ko ang ipinalit sa akin. Pero ganun pa man, hindi ako masakit siyempre, pero hindi ako nagpa-apekto. Ang katwiran ko, pag iniluwa ko na ang lalaki, hindi ko na yan babalikan kahit kailan. At simula noon, may mga tumatawag pa rin sa akin, may mga nagbe-message pa rin sa akin. Pero pag hindi ko kakilala, binablock ko na kagad. Kasi hoda pang makipaglandian ako, makipagkaibigan ako, kung wala din akong mapapala, mas mabuti pang i-block, tahimik ang buhay. Diba? Kaya kakantahin ko ngayon yung kantang minsan naalala ko siya. Yan. Yan. Kaya, maraming salamat sa kanya. Ganun pa man, nagkahiwalay man kami ng wala sa panahon, pero ayos lang. Kasi, sabi nga, kung ano yung umalis, go. At hintayin mo na may babalik. Pero ang ibinalik ng Panginoon sa akin, yung kaligayahan para sa aking mga anak at sa aking mga apo. Kaya, better na mag-move on ako kaysa naman sa palagi ko siyang iniisip. Diba? Ayan, yan. I-dedicate ko sa kanya ito para kung saan man siya, ayan. Kung saan man siya ngayon, masaya na siya sa pamilya niya. Alam ko nasa Pilipinas na yun, umuwi na raw. Pero, siya, bahala siya. Basta maganda pa rin ako, kahit wala na siya. O, diba? Hindi natin dapat iseryosohin ang mga lalaki, lalo na kung ayaw na sa atin. Huwag natin ipilit ang sarili natin. Tintindihan nyo? Kaya, ang kantang ito ay para sa ating lahat, sa mga naulila, naulila daw eh, sa mga may ayaw na sa atin. Huwag natin silang isipin. Isipin lang natin palagi, ibibigay ng Diyos ang para sa atin. Ayan. Ayan ha. Ayan. Para sa ating lahat. Ayan. Storytelling with music. Paminsan-minsan, naaalala pa rin kita. Kahit ngayon, mayroong nagmamahal ng ang iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka lang sa aking tabi.
muling nadarama ang yakap mo. Matitikmang muli ang halik mo. Pero hindi ako nahalikan na. Naririnig, sinusumpa, ako ay mahal mo. Paminsan-minsan, ang alaala mo ay nagbabalik. At aaminin ko hanggang ngayon, ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Ayan na para sa ating lahat. Sa mga umiibig at iibig. Ayan, mag-move on na tayo mga anak. At sabi nga, love yourself. At syempre, maging masaya tayo sa ating YouTube world sa araw-araw nating ginagawa. Pag-ibig lang yan. Ang mahalin natin ang Panginoon kasi mas marami siyang ibibigay na kaligayahan para sa atin. Kaya bye-bye for now. See you again sa mga susunod ko pang video. Bye-bye, Team Kuruda, Ma'am Jen Cruzada, Sir ABM, at Ma'am Lani Wonder Woman at sa ating lahat, at sa Team Anos Mini Farm, mega love shoutout. Bye-bye for now! 1 year later.